Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 39 anyos na negosyante sa Davao City matapos barilin sa loob ng kanyang sasakyan. Ang sospek, isang pulis na may ranggong pulis corporal. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Dead on arrival sa ospital ang isang 39 anyos na babaeng negosyante na nakilalang si alias Dayan matapos siyang barilin habang nasa loob ng kanyang itim na pick-up sa Palma Hill Street, Barangay 13 Dasbi, Davao City, bandang alas 11 ng gabi noong Mayo 25, 2025. Ayon sa report ng kapulisan, dalawang testigo ang lumutang at nagsabing nakarinig sila ng dalawang putok ng baril mula sa isang Mitsubishi pickup. Ayon sa kanila, nakita nilang naglakad palayo ang isang lalaki na kasuot ng itim na t-shirt, maong na pantalon at may suot na sombrero patungo sa kanto ng Bahada at Palma Hill Streets. Makaraan ng ilang minuto, lumabas ng sasakyan ng biktima at humingi ng tulong. Agad siyang dinala sa San Pedro Hospital, ngunit inilipat din sa Southern Philippines Medical Center o SPMC kung saan siya idineklarang dead on arrival dahil sa matinding tama ng bala. Sa isinagawang investigasyon, positibong kinilala ng matistigo ang suspek sa pamamagitan ng larawan, isang nakatalagang pulis na may ranggong pulis corporal at kasalukuyang naka-assign sa Police Station 15 Ecoland. Napag-alaman na may asawa ang naturang suspek. Na-recover naman sa crime scene ang dalawang basyon ng bala mula sa kalibre 9mm na baril. Sa pinakahuling report, kusang loob na sumuko ang suspek sa Digo City Police Station bandang alas 5 ng madaling araw, Mayo 26, 2025. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kung ano ang relasyon ng biktima at suspek upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril at masampahan ng kaukulang kaso ang suspek na pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaroon ng sugat sa ulo ang isa sa mga dalawang mga South African citizens matapos kinastigo sa loob ng hangout resto bar sa Lirasan Street, Barangay 3, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang dalawang mga biktima kinilala na sina Maury Edward Robert, 46 anyos, residente ng 29th Miller Street, South Africa, at Troy Andrew Cooper, 44 anyos, residente ng 23rd Ward View Road, Hilton 3319, South African o South Africa, pawang mga forester. Habang ang suspect kinilala na si John Philip Tanlangit, 31 anyos, residente ng Bonifacio Street ng sabing lungsod. Ayon kay Police Captain Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, dumaan ang dalawang mga foreigner habang nag-inuman ng mga suspect at pinagpalo o pinagmaltrato ang mga biktima. Dagdag pa ni Gasataya sa statement na isa sa mga empleyado ng resto bar, nakita umano nito na mayroong bitbit na patalim ang isa sa mga suspect, na kaagad namang naromisponde ang kapulisan at nahuli naman ang suspect na nasa custodial facility ng Kabangkalan City Police Station. Ito habang ang mga kasama nito ang tumakas. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Nakumpiska ng Joint Elements ang 500 gramo ng shabu na may market value na 3.4 million pesos sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay Sunding, Taraca, Lanao del Sur. Naaresto ang drug suspect na hindi pinangalanan ng PIDEA, isang negosyante at residente ng Lumba Bayabaw, Lanao del Sur, na kasalukuyang nakakustodiya sa PIDEA Barm. Samantala, arestado rin ang isa pang drug suspect na kinilala sa alias nitong Soy sa Barangay Kabuntalan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, habang nagawang makatakas sa isang kasamahan nitong kinilala sa alias na Bro. Nakumpiska mula sa drug suspect ang 150 gramo ng shabu na may market value na 1,020,000 pesos. Ang mga naarestong drug suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Sinisiguro naman ni Probar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz na magpapatuloy ang kanilang paghahabol sa mga drogistang patuloy na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataang Bangsamoro sa Barm Region.
Para sa TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginagamot ngayon sa Urdaneta City District Hospital ang motorcycle rider na isang 28 anyos na binata na residente ng bayan ng Asingan matapos itong mabangga na pampasaherong jeep na minamaneho ng isang 52 anyos na residente ng bayan ng Lawaka. Sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Radino Billy, nangyari ang aksidente alas 8:15 kaninang umaga sa Sison Street, Poblacion, Urdaneta City, kung saan tinatahak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon sa nasabing kalye nang bigla umanong sumingit ang motorsiklo na hindi na nagawa pang iwasan ng jeep kaya nabangga ito. Nagtamo ng sugat sa katawan ng rider na agad na itakbo ng CDRMO ambulance sa paggamutan. Ang nasabing aksidente nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar na tumagal ng halos 30 minuto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.